Good afternoon mga kagala. Today, galing kami sa spa. Ayan, nagpamassage kami. And ngayon, pupunta naman kami ngayon sa Costco. Kasi bibili kami ng mga essentials namin. Ayan, nagagamitin sa pagluluto, ganyan. At ngayon naman mga kagala, bibigyan ko kayo ng idea about sa mga magagastos ninyo pag pumunta po kayo dito sa Canada. At bago po tayo pumunta doon sa mga gastusan na yan, dapat ang advice ko sa inyo is i-make sure nyo sa mga sarili ninyo na talagang decided talaga kayo na pumunta rito. No turning back. Okay? Kasi long term goal ang kukunin ninyong buhay dito sa Canada. Hindi siya pansamantala lang na parang dahil gusto ko lang maranasan. Hindi ganon yung magiging thinking natin mga kagala. So pag sinabi natin na long term, dapat as in firm kayo, as in ready kayo sa lahat ng bagay, in terms sa mga lahat ng possible na mai-encounter nyo dito. Dapat napaghandaan nyo po yan sa sa buhay ninyo, sa bago kayo pumunta rito. Dapat na-strategize nyo na yung mga kailangan nyong gawin. Like for example, dahil hindi nyo dadat nandito is bed of roses. Okay po? Hindi po pag sinabing Canada, bed of roses. Hindi ganon. So kailangan, I suggest na dapat firm kayo. Yung mga decision ninyo dapat hindi pansamantala lang. Kung gagawa kayo ng decision na pupunta kayo ng Canada, kailangan make sure na talagang eto na yon, this is it. Kasi ako kagala, personally, ayan, ayaw ko kayong ilagay sa posisyon na mag-aalangan kayo, magiging alanganin kayo. Ayaw kong maranasan po ninyo yung mga pakiramdam na magsisisi kayo later on. Later on, hindi nyo rin naman pala dapat ginawa yung desisyon na to. Pero dahil hindi buo yung reason ninyo, yung dahilan ninyo, hindi firm, hindi talaga siya pang long term na pinagdesisyonan nyo ng buong buo. Ayaw kong darating yung time na magsisisi kayo at magiging huli ang lahat para sa inyo. And then, malaking damage emotionally ang mangyayari sa inyo. Ayaw kong matotrauma kayo. So, eto yung reality based on my own experience na gusto kong i-share. And aside from my own experience, sa mga tao na nandito na nakikita ko dito, na nakakausap ko, and sometimes napapanood ko mismo sa Omni News. Ayan, kung kayo ay nanonood ng mga YouTube, pwede nyo i-search Omni News, na nandoon naka-picture lahat ng mga tao na hindi naging successful yung kanilang Canada dream. Ayan. So, ayaw kong darating kayo sa moment na ganun, na gusto nyo lang makarating ng Canada. That's it. No. No, big no. Okay po? Kasi napakalaking adjustment po ang mangyayari sa inyo pagdating dito. Hindi po siya kagaya ng Pilipinas. Ako kung hanggat maaari, mahal na mahal ko pa rin yung Pilipinas, mga kagala. Walang sasarap sa bansang Pilipinas. Kung kayo talagang gusto nyong pumunta rito, walang problema. Basta kailangan, yun nga, sabi ko nga sa inyo, ay talagang ready kayo ready kayo, pinaghandaan nyo yung long-term goal ninyo.
Ayan kagala, bago ko ipagpatuloy yung ating pinag-uusapan na ating topic ngayon. Ayan, igagala ko kayo ngayon dito sa Costco, sa Markham. Ayan, marami pong lugar yung Costco. Pinakamura po kasi ito na grocery na pwedeng bumili ng bulk. Ayan, kung bulk, mas mura kesa sa mga grocery na patingi-tingi. So, maliit, mahal. Dito naman, malaki, mura. So, ayun na nga mga kagala kong mahal na mga labs. Ayoko kayong mapapahamak. Kaya sinasabi ko to. Pero kung nakikita nyo yung sarili nyo na gustong-gusto nyo talaga, yun. Sign yun na mapapabuti kayo dito. Depende po kasi yun mga kagala kong mahal. Ayan, hindi talaga tulad ng sinabi ko sa inyo kanina na pagdating nyo rito, hindi pwedeng sisisihin nyo si Canada kung bakit may nangyaring ganito, bakit may nangyaring ganyan. Iisipin nyo pag pumunta kayo dito, gusto ko to, planado ko to, alam ko na to, nadadatnan ko to, ito talaga yung inaasahan, normal lang to, kasama to sa proseso. Yung mga ganun, mga kagala ko. Ayan mga kagala, andito na tayo sa loob ng Costco sa Markham. Ayan. Bago tayo magpatuloy, ayan, bibigyan ko muna kayo ng mga insight dito sa kung anong nakikita namin dito. Ayan. So dito, mga bulk. Ayan, lahat ng klase ng mga gamot nandito. Ayan, mga mura lang po yan. Naalala ko nung bago kami pumunta rito sa Canada, bumili rin ako ng vitamin C na Kirkland ang ano niya, tatak. Vitamin C. Calcium pala, kagala. Nasa 3,000 pesos. Hindi ko rin naman siya nainom. Ayan. So, meron din sila rito mga gadgets. Mga Apple Watches. Ayan, mga laptop. Ayan. Kompleto po dito sa Costco. Ayan. So, balik na nga tayo. Ay! So, yun gusto ko kagala pag pupunta po kayo dito na pagdesisyonan nyo po mabuti. May plano po kayo talaga. May plano kayo kung saan kayo mag-a-apply. May plano kayo kung pagkatapos nitong gagawin nyo na to, ano yung susunod. Nag-research din kayo kung halimbawa pathway ninyo, student pathway din. Nag-research din po kayo dapat kung yung kukunin yung course ba ay makakatulong yon sa pag-apply nyo ng PR. Kasi hindi lahat ng nag-aaral dito ay nakakapag-apply ng PR or na-aprobahan ng PR. Hindi rin lahat ng mga program dito ay pwedeng makatulong sa inyo sa pag-apply nyo ng PR. So, yun yung isa sa mga gusto kong i-prepare nyo muna. Kasi kapag kayo ay gumastos na, syempre, wala na. Tapos na. So, katulad namin, may negosyo naman kami sa Pilipinas, pero mas pinili ko dito sa Canada. Kasi, meron akong reason. So, kayo, gusto ko naman mga kagala, hindi lang dahil nalaman nyo na ganito, Canada, maganda, ganun. Hindi lang yun yung gusto kong makita ninyo. Kundi, personally, makakabuti ba yung pagpunta nyo dito o hindi? Ayan, yun yung mga kailangan nyo munang tanongin. Kasi, bago kayo dumating sa gastusan dahil magastos, kailangan alam ninyo yung na-measure nyo na yung magagastos ninyo, kung hanggang ilang taon ba kayo doon, kaya ba ng pera na dala nyo, ganon. So, unang-una talaga, gusto ko ihanda nyo muna yung mga sarili nyo kagala. Ayaw kong mapapahamak kayo. Kumbaga,
kung decided na kayo, lalo na kapag meron naman kayong pinagkakakitaan sa Pilipinas, ayan, so okay na siguro yun. Ayan, naalala ko tuloy yung sabi nung agent ko sa Ate MJ, sabi niya, bakit kaya pupunta pa sila rito, stable na sila sa Pilipinas, may mga businesses naman sila. So personally kasi mga kagala, hindi lang dahil maganda ang Canada, dahil pangarap ko ang Canada, kaya ako nagpunta dito. Personally, may private reason po ako kung bakit ako nagpunta dito. So, hindi lang para yumaman or kumita ng pera, dahil hindi rin po madali, mga kagala ko, ang pag-apply ng trabaho dito, pagkakaroon ng ng stable na trabaho or buhay. So, ang pinaka-private reason ko is peace. Peace of mind. Ayan, mga kagala. So, napaka-rare, di ba, na dito ko pa hahanapin. Gusto ko kasi yung mag-start kami all over again dito sa malayo. Malayong-malayo. Ayun. Pero hindi lahat ng bagay na madali. And nasa process pa rin po kami. Nasa adjustment period pa rin kami. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, ayaw ko yung magsisisi kay bandang huli. Kaya gusto ko yung mapapanindigan ninyo yung desisyon ninyo. Kasi hindi basta-basta dahil nakita nyo si ganito, ganyan. Social media lang yun. Ayan, diba? So, hindi po kayo dapat mag-i-stick doon sa mga kung ano lang yung nakikita nyo or ano. Siyempre, mga tao dito na sobrang mga 1, 2, 3 ang trabaho, mga kagala. Kaya, kung may nakikita po kayo ng mga naglilibang, ayan, normal lang yun at deserve po nila yun. Kasi talagang bahay, trabaho lang po dito, mga kagala. Yun po ang dadatnan ninyo. Kaya kung boss po kayo dyan sa Pilipinas at meron pa kayong mga kasamang kasambahay, dito po hindi po ganun ang buhay. Dito po hindi ka pwedeng papetiks-petiks lang kagaya sa Pilipinas na pwede kang umupo, pwede kang kung anong bagoong lang ang ulam mo or what. Alam mo yun, yung kung ano yung nai-imagine nyo ba yung sinasabi ko na kung ano yung comfort na nagagawa nyo dyan sa Pilipinas, sa bansa natin, hindi natin pwedeng gawin dito. Kasi ang daming kailangang bayaran dito. Bahay, transportation, at mga bills, mga phone, ayan, insurance, ayan. So, sobrang hindi siya ganun kagala ka bed of roses. Pero kung katulad nga ng sinabi ko sa inyo na talagang pinaghandaan nyo talaga, matagal yung pinag-isipan, talagang pinagdesisyonan nyo ng bonggang-bongga ang pagka-Canada kagala, dahil hindi lang katulad namin peace of mind yung reason namin. Kung halimbawa gusto nyo talaga na mag-prosper naman kayo, yung buhay nyo, umayos, o kung hindi nyo nakikitang better yung life nyo dyan sa Pilipinas at dito nyo nakikita, yun nga yung mga gagawin ninyo. Non-stop tayo magtatrabaho dito. So, katulad yung blinag ko kahapon, 68 years old na siya. So, anong taon siya pumasok dito? Nasa 48 na siya. So, tulad nun, hindi naman niya pinagsisihan. Kasi, ready na siya. Na-strategize niya yung pagpunta niya rito, yung rason niya kung bakit. So, nag-stick siya dun sa biggest why niya. So, yun din yung gusto kong ma-picture ninyo ngayon sa mga sinasabi ko ngayon na ito yung reality. Hindi ko kayo dinidisappoint, pero mas maganda na sabihin ko rin yung mga negative side ng pag-abroad, ng dito sa buhay sa Canada, na hindi lahat nagiging fairy tale ang buhay. So, kung masipag ka,
talagang seryoso ka, yung mindset mo talagang buo, yung ano mo, yung pangarap mo talagang dito, nakapokus ka talaga as in. So para dito ka. Welcome to Canada! Ayan. So, nabanggit ko na lahat ng mga negative, mga kagala. So, doon naman tayo sa positive. Ayan. Ayan mga kagala. Pagdating naman, tapos na tayo sa negative kung na-realize nyo yung mga pinagsasabi ko, ako yun, opinion ko yon. Nasa sa inyo pa rin yung desisyon kung gusto nyo pa rin ituloy yung Canada dream ninyo. Basta nasabi ko na yung mga kailangan nyo i-ready, mentally, physically, financially. Ayan, dito naman tayo sa positive side. Ayan, nakikita nyo yung mga yan kagala. Lahat yan, lahat ng mga bagay na nandito. Ayan, dito po wala pong mayaman mahirap. Ayan, mayaman ka man, mahirap ka man, mapupuntahan mo tong pinupuntahan ko na to kasi hindi po rito yung status kung mayaman ka dapat dito ka lang sa grocery na to. Hindi po ganun. Dito po mayaman mahirap, pwede po lahat makapunta rito kasi iisa lang po yung pinupuntahan para mag-grocery, iisa lang po yung binibili ng mga pagkain, ganun. Ayun po ay nakadepende sa kung gaano kakasipag. Ayan. Lahat ng mga bagay na gusto mong makain nandito. Basta lahat yun syempre pinagpaguran mo na. Ayan. So lahat naman 'di ba? Ganun naman talaga kapag ikaw ay nagsipag, lahat ng gusto mo makukuha mo. At isa pa kagala na maganda dito is bukod dun sa nasabi ko na walang mayaman, walang mahirap. Dito mga kagala, per hour po ang sahod. Ayan, so ang minimum po dito is $16 per hour. Ayan, kung naka full time po kayo, ayan, pwede pong 8 hours kayo sa full time nyo with aside po dun sa overtime. And then kung hindi naman at pwede kayong magdagdag pa ng side hustle ninyo aside from the full time ninyo. Ayan, big time ang lolo at lola nyo mga kagala. So yun ay yung kung kakayanin pa ba ng katawan natin. Siyempre hindi naman only yung natin, yung kalusugan natin, di ba mga kagala? So, kailangan din, i-assess din natin kung kaya ba ng katawan natin, kaya pa ba natin. Siyempre, yung tama-tama lang, ayan. Pero, yun yung mga good side naman dito sa Canada. Welcome to Costco pa! First time kasi ng asawa ko dito sa Costco. Ayan. So, tingnan nyo kagala kung gaano kadami ang mga tao dito. Ayan. Halo-halo po yan. Iba-ibang nationality. Ayan. Kasi mura po dito dahil bulk. At saka sure ka na maayos naman. Ayan. Next na maganda dito sa Canada mga kagala, bukod sa peace of mind na hinanap ko dito, ay yung benefit ng health. Ayan. So dito kasi kagala, katulad ng namin, nung nakahanap na si lakay ko ng trabaho, nakakuha kami agad ng OHIP card. Ayan. So ano ba yung OHIP? So yung OHIP mga kagala, yun yung ginagamit dito kapag ikaw ay halimbawa pupunta ka ng ospital, ganun. So wala ka naman ng wala ka ng malaking babayaran pagdating sa pagka hospital ka. Ayan, secured ka na. Pero ang walang OHIP mga kagala is ang check-up pa lang dito is nasa $70 na. Ayan. So i-multiply nyo ulit sa 41 yon kagala. So yun nga kagala, bukod doon ay like for example, mayroong mga sakit na mga so doon kasi sa Pilipinas before sobrang grabe. Utang-utak ako ang bunso sa magkakapatid. Mayroon akong mga kapatid, 2, pero ako talaga lahat mga kagala ang sumasagot sa pangailangan ng magulang ko.
pagdating sa pag sila ay nagkasakit, ganon. So, natatak sa isip ko na napakahirap pala kagala na isa lang yung gumagastos, tapos wala ka pang source of income. So, anong nangyayari doon? Patong-patong yung utang kagala. Ayan. So, naisip ko rin na kapag kukonti lang kayo magkakapatid, hindi maganda kasi lalo na kapag walang unity, hindi nagtutulungan, tapos iisa lang yung nabubugbog sa mga gastusan, tapos basta hindi mo maramdaman na mayroon kang kapatid. So, yun yung mahirap doon kagala. So, syempre, mabagulang mo yung mga yun, hindi mo po pwedeng pabayaan yung mga yun, di ba? So, yun yung isa sa mga na-realize ko na napakahirap kapag wala kang insurance, wala kang ipon, wala kang anak na tutulong sa'yo. So, yun yung isa sa mga maganda dito kagala kasi dito ay protected ka kahit papaano. Hindi ka magwo-worry about sa mga sakit-sakit or mga hospitalization kasi yun yung isa sa mga pinagmamalaki naman dito na parang sa health is talagang okay si Canada kasi dun sila nakapokus. Tapos isa pa kagala na maganda dito, ayan, yung mga bata, meron po silang benefit. Ayan. So ang benefit ng mga bata dito kung hindi ako nagkakamali nasa $650 monthly. Ayan, kung naka 18 months na kayo, I think na nakatira dito, ayan, pwede nyo na pong i-claim or i-apply ang inyong anak sa mga ganong benefit po. Monthly po yun na makakatanggap po sila ng $650. Another benefit na maganda dito sa Canada mga kagala is yung education. Ayan. So yung mga bata dito kagala, pupunta na lang po sila sa school, wala po silang dadalhin kundi bag lang nila kasi lahat ng mga bata dito ay gumagamit ng sariling laptop provided ng Canada government. Ayan, isa sa mga magandang rin yun dahil mga bata dito mga kagala is priority nila. Ayan, yung pag-aaral, education, ganyan. So priority nila yung mga kagala. Nung pumasok si Gingging sa school, wala kami binili notebook, lapis, as in wala mga kagala. Then sa school po nila is meron po silang tag-isang laptop. At dito kagala, lahat ng gusto mong kainin ay makakain mo. Ayan. So lahat ng mga pagkain na di mo pa natitikman, chocolates at mga ayan, dito lahat talaga mga kagala is matitikman nyo po kasi mura lang po yung mga ibang pagkain na rito. Paano ko nasasabi na makakain? Kasi nga po malaki naman po yung masasahod is per hour po. Ayan, depende pa po yun minimum pa po yung sinabi ko na $16 per hour. Ayan. Ayan. Isa sa mga malalaki pa pong sahod dito mga kagala is yung mga nasa construction field, yung mga skilled. Ayan. Yan yung mga isa sa mga magaganda ang mga sahod nila. So, kung tatanungin nyo kung magkano po ang sahod ng mga yon, nagre-range po ng $40 to $45 per hour. Ayan, i-multiply nyo ulit sa 41 mga kagala, times 8, times 5 or 7. So, ang kagandahan pa dito mga kagala, Monday to Friday lang ang trabaho. Ayan. Tapos, Saturday, Sunday wala po. Family day na po yon. Tapos, ang kagandahan pa doon kagala, ang mga company dito ay nagbibigay ng mga benefit, mga healthcare, mga free dental, free massage, ang dami pong mga benefit pagdating dun sa mga
nagtatrabaho. Ayan, depende po yun sa company kung paano nila ibibigay yung mga benefits na yun. Pero for sure, matutuwa po kayo kasi sa atin wala tayong mga pre-dental, di ba? Bibihira lang yung mga company na may nagbibigay ng ganun, tsaka bihira sa posisyon, kung anong posisyon. Pero dito, nagbibigay sila. At yung pre-massage, di ba? Kailangan din natin yung mga kagala. So, bibihira lang din. Ayan. So, ang isa pang maganda dito kagala, ayan, alam nyo naman na kapag Canadian passport holder ka na. So, anong ibig sabihin nun? Hindi na po natin kailangan mag-apply ng mga visa. So, maraming bansa tayong pwedeng puntahan na pasok ka na lang, hindi ka na questionin. Ayun. So, yun yung mga isa sa mga, mga maganda dito. Kagaya nung nagpunta kami ng Korea, so, di ba? Nag-apply pa kami ng visa doon, mga kagala. Hindi pa pwedeng papasok ka doon ng walang visa, 'di ba? So may times na pwede ka pang ma-denied, 'di ba? So ano pa ba mga bansa yung napuntahan namin na may visa? So Japan, ayan, 'di ba? So yun yung mga isa sa mga kagandahan pag Canadian passport holder ka na, 'di ba? So mga benefits yun, punta ka na ng Europe, ng US, lahat ng magagandang bansa pwede mo nang puntahan. Katulad nito kagala, $7.99 lang itong mga chicken na to. Ayan, ayan. Ang sarap nito kagala. Ayan, ilang beses na akong bumili nito. Napakalaki niya kagala, oh. $7.99 lang. O, magkano yun? O, multiply nyo ulit sa 41. Ayan mga kagala. Ayaw kayo ma-culture shock. Kaya lahat ng mga nabanggit kong maganda at hindi mabuti na pwede nyong ma-encounter. Ayan, sana mapag-isipan ninyo mabuti. Ayan. At I hope na kapag ka nakapag-decide po kayo na pumunta dito, ayan, hindi sama-sama po tayo. Sama-sama po tayo dito. Basta kailangan tatagan lang ang loob. Ayan. Daming orange. Yan. Pwede naman tayong malungkot, pero wag nating tatagalan. Bawal kasing lagi lang tayong malungkot. What is that? Ah, okay. So, dapat matatag tayo, mga kagala. Yan. Buti na lang may kaibigan ako na lagi akong sinasabihan na nire-remind ako palagi ng best friend kong si Lisa. Diba? Di ba yan ang gusto mo? Di ba matagal mo nang gusto yan? Di ba yan ang pangarap mo? Tapos mapapaano na naman ako ma-realize, ungan. Ayan kagala, oh. Laking mga Coffee Mate. Coffee Mate. Ayan, magkano to? Nestle Coffee Mate, ayan o. $12.99. Ayan. Bili na natin to kagala. So yun nga mga kagala, maswerte ako kasi may best friend ako na parang kapatid ko na more than kapatid ko na yung pagmamahal and longing for sibling, ate or kapatid na babae, ganun. So, buti na lang at meron akong naging kaibigan na tunay na tao, diba? Na hindi lang siya basta kaibigan, kundi sa mabutit masama, kasama ko siya nagdedesisyon. Ayan, tsaka sobrang, alam mo yun, yung madiskarte rin sa buhay, parehas kayo ng ugali, marami kayong common. Ang pinagkaiba lang namin ng best friend ko mga kagala is siya kalog, masiyahin. Ako naman minsan lonely. Tapos ano pa ako, yung malulungkutin. Pero yun nga sabi ko sa inyo, dapat i-adjust nyo rin yung mga sarili nyo pag nandito na kayo. Hindi pa pwedeng wala ka nang kakainin, malungkot-lungkot ka pa. O, diba? Ay, nako mga kagala. Dapat lagi lang tayong happy. Yan. Pag nandito tayo, kailangan marunong ka
marunong kang hanapin yung ikakasaya mo. Hindi pa pwedeng malungkot na nga yung panahon, malamig na nga yung panahon, tapos isa ka pa sa malungkot, hindi pa pwede yun. Kailangan kung nakakaranas ka ng mga pagsubok ng ano, susolusyonan mo rin kaagad. Kasi wala namang ibang tutulong sa'yo dito pagka nasa ibang bansa ka na, mga kagala. Walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang po. Yun po yung reality. Hindi pwedeng tulungan ka muna ng iba na hindi mo ma-analyze kung ano yung problema na lulutasin nila sa iyo, 'di ba? Anyway, sarili mo 'yon, ikaw ang nakakadama ng problema mo. Ang may bibigay lang nila sa iyo is word of wisdom. Then syempre, ang final decision pa rin nun, ikaw pa rin, mga kagala. Kaya napakahirap pong mag-abroad, lalo na po yung nag-abroad ng mag-isa, mga kagala. Bilib ako sa mga taong ganun. At dito, mga kagala, sobrang sisipag na mga kababayan natin Pilipino. Kasi yung mga trabaho nila dito, hindi lang isa, minsan 2, 3, ayan. Tapos yung mga kagala, lalo na yung mga student dito, mga kagala, sobrang bilib na bilib ako sa kanila. Dahil alam niyo po, napakahirap pagsabayin yung pag-aaral at the same time po is nagtatrabaho. Personally, ako hindi ko po kaya na pagsabayin kasi alam niyo na, ang kagala ninyo hindi naman napabata. So yung kailangan ko mag-focus at saka yung hindi ako ma-stress yung sa kasi medyo mahirap din naman yung yung program na kinuha ko, mga kagala. Kaya kailangan din ako, yung nakafocus din ako doon kasi ang laki din ng mawawala sa akin, mga kagala. Imagine nyo magkano ang yun nga, 'di ba, yung program per sem nasa 8,000 plus. So multiply nyo ulit ng 41 yun, mga kagala. So kung di tayo nagsiseryoso sa buhay, di parang niloko ko lang yung sarili ko dito, 'di ba? Lang ako dito, nagtapon lang ako ng pera. Pero literal na sa una kasi, mga kagala, talagang yun yung mangyayari. Magsusunog ka ng pera. Ganun naman talaga, 'di ba? Kumbaga parang sa negosyo, mamumuhunan ka muna sa una, ganun, talo ka, ganun. Mali na hanap po kasi yung pagka nagwa-washing tayo, tas yung static niya. Dito yun banda eh. Hindi ba yun, mahal? Yun, hindi ba yun? Yung static sheet ba yun? So, yun yung mangyayari doon, mga kagala. Literal na kailangan marami kang baon na pera kasi nga hindi biro dito. Kasi yung piso, equivalent niya is 41 pesos. Hello, mga kagala. Ito na yung pinamili namin. Yan, itlog, coffee mate, at kung anong-ano pa. Pagkain ni Aliyah, may salban.